So, ito, ang i-discuss ko ngayon is about multiple integrals. So, kasama dyan yung double and triple integrals. Pero before that, before tayo mag-proceed sa mga yun, let's try to solve this problem. So, for example, meron kayong given na equation na integration of x squared dy. So, paano kung ganyan yung given natin? So, ang given natin na equation is a variable x or function of x siya, pero nag-i-integrate tayo with respect to y. So, if naaalala nyo pa yung partial derivative, so parang ganyan lang din yan. So, ang ginagawa natin is, if nag integrate tayo with respect to y, tinitreat natin lahat ng other variable bukod sa y as constant. So, for example, sa case na to niyan, yung x squared natin ay constant lang. Ano ba yung integration ng constant? So, pwede nating i-factor out agad yan. So, magiging lang siyang x squared integration ng dy, which is equivalent na sa x squared y plus c. So, ganun yung tatandaan nyo. So, make sure lang na alam nyo yan kasi gagamitin nyo din yan pagdating nyo sa differential equations. So, dito proceed na tayo. Double integral is represented by this function. So, integration daw from a to b. And then, double integration, meron pa tayong another limits from x sub 1 and x sub 2. Then, f of x, f of y, dx, dy. Sabi niya dito, where the limits x sub 1 and x sub 2 should be independent of x variable. So, pag sinabi natin independent, wala silang x variable. Kasi, kung titignan nyo, yung naunang integration natin dito is dx. Ibig sabihin, yung mga limits natin ay isa-sub natin sa mga variable x. So, syempre, ang pangit naman kung isa-sub natin yung mga variable x, tapos yung isa-sub natin in terms of x pa din sila. So, kaya nga sabi niya dito, should be independent of x. And the limits a and b should be constants. So, actually, pwede naman parehas na constant. So, ito yung sinabi niya dito, in evaluating double integrals by iterated integration, we should first integrate the inner integrand. So, yung inner integrand natin dyan is itong part na to. Yung sa dx and then limits from x sub 1 to x sub 2. Treating all the other variables as constants and then evaluate the outer integrand. That is the y variables. So, pag triple integrals naman, tatlong variable lang. So, pero mas makikita nyo yung flow na yan kapag nag-start na tayo dun sa mga given. So, try natin tong example na to. So, meron tayong given. So, double integral yan. So, una yung limits natin are 0 and 1. Then, yung pangalawa, y and y squared. So, yung inner integrand natin, yung kailangan muna nating ma-integrate niyan is yung nasa loob. So, ang pwede nyong gawin, pwede nyong hiwalay na muna siya. So, ang mangyayari lang, so, pwede nating integrate na muna to. Yung from y squared to y, and then meron tayong x squared y dx. So, pagdating sa given na to, nakalagay naman dyan, dx. So, we are integrating with respect to x. So, ang ibig sabihin yan, we should treat yung y as constant. So, kung constant yan, pwede na nating hiwalay kaagad. So, ang magiging integration niya is, magiging lang siyang y, kasi nga constant lang yan, multiplied by the integration of x squared, which is equivalent sa x raised to 3 over 3. Then, from y squared to y. Then, ang gagawin natin, since nag-integrate tayo with respect to x, dapat yung limits natin isa-substitute natin dun sa mga merong variable x. So, apply lang yan natin. Meron tayong upper limit. Yung upper limit natin is y. So, ang mangyayari lang dito, magiging tong y multiplied by, apply lang natin, y over 3. Y over 3 ko na to, and then x cube. So, sa-substitute lang natin yung value ng y dun sa variable x. So, magiging lang tong y raised to 3.
So, minus, yung pag-substitute naman natin dun sa lower limit, y over 3. Then, meron tayong, yung x natin is y squared, then raised to 3. So, ibig sabihin, ano yung magiging value nito? Y multiplied by y cubed is y raised to 4 over 3 minus y multiplied by, so properties of exponent, meron tayong naka-raise to exponent and then i-raise natin to another exponent. So, magiging yung y raised to 6. Then, multiplied by y, magiging na tong y raised to 7 over 3. So, pero syempre, hindi pa tapos yung answer natin dyan. Kasi, kailangan natin yan balik siya dun sa original given natin. Kasi, ang in-integrate pa lang natin is yung nasa loob na part or yung first integrand. So, next nyan, so apply na natin siya. Meron tayong from 0 to 1 na limits. And then, ito na yan yung i-integrate natin. Y raised to 4 over 3 minus y raised to 7 over 3 dy. So, ayan. Diretsong integration lang, power rule lang. Kasi pwede naman nating ilabas na agad yung 1/3. So, meron tayong makukuha na 1/3. Labas lang natin yung constant. And then, magkakaroon lang tayo ng y raised to 5 over 5. And then, minus y raised to, or meron tayong 1/3 multiplied by y raised to 8 over 8 from 0 to 1. So, ibig sabihin, ang integration natin is, simplify lang natin yung fraction. So, meron tayong 1, 3 times 5 is 1 over 15 minus, so, y raised to 5 minus 1 over 24 y raised to 8. So, from 0 to 1. Then, for our final answer, apply na lang natin yung limit. So, magkakaroon lang tayo ng apply lang natin. So, kahit i-calculate nyo na lang, sabi ko nga, kahit yung sa pakita na lang natin yung upper limit and lower limit. So, ayan. So, type lang natin yung value niya. So, meron tayong 1 over 15. Then, x, kahit ano naman variable, basta same sila. Minus 1 over 24. And then, x raised to 8. So, calc na lang, kahit calc na lang natin. Upper limit muna. So, magiging tong 1 over 40. So, meron tayong 1 over 40 para sa upper limit. And then, minus, para sa lower limit natin, 0 naman yan. Pag sinab nyo dyan is, magiging 0 lang naman yung value. So, our final answer is 1 over 40. So, ayan. Example number 1. Kaya, actually, madali lang siya. Basta, alam nyo kung ano yung mga tinitreat nyong constant. So, huwag kayong papalito dun sa mga variable na tinitreat natin as constant and yung mga variable na ini-integrate natin. So, ayan. Proceed tayo dun sa example number 2. So, try natin to. So, integration, meron tayong 2x squared, y cubed, dy, and then dx. So, this time naman, nauna yung dy natin dyan. So, ibig sabihin, yung limits na negative 1 to 2 ay para dun sa variable y. And yung 0 and 1, para naman sila dun sa variable dx. So, kapag in-integrate natin yan, mag-start lang tayo dito. Start tayo dun sa loob, which is yung with respect to y. So, meron tayong integration from negative 1 to 2, then 2x squared y raised to 3 dy. So, again, we are integrating with respect to y. Ibig sabihin, titreat lang natin yan, yung 2x squared as constant. So, bali yung magiging integration yan natin, magiging lang tong 2x cubed, 2x squared, multiplied by the integration ng y cubed. So, nilabas lang natin yung 2x squared kasi nga constant lang naman yan. So, magiging tong y raised to 4 over 4 from negative 1 to positive 2.
So, simplify lang natin. Magka-cancel lang to. So, matitira na lang natin is 1/2 x squared y raised to 4 from -1 to 2. So, dito pala ang mga limits natin parehas silang constants unlike yung before, meron tayong y and y squared. So, nasabi naman dun sa definition niya, 'di ba kung ah, integrate tayo with respect to x, dapat yung mga limits natin wala silang variable x, which is tama naman siya dito. Kasi in terms of y or independent of x yung mga limits natin. So, tuloy lang yan natin dito. Ang next step niya natin is apply lang natin yung limits. So, since nag-integrate tayo with respect to y, sa y variable natin, isa-substitute yung mga limits. So, ang mangyayari niyan, so upper limit muna tayo. Meron tayong 1/2. Yung x squared, wala namang mangyayari dyan. So, hindi pa natin magagalaw yan. Kasi nga, constant pa siya dito. So, ang kailangan natin is-substitute yung mga limits dun sa variable y. Kasi nga, dun tayo nag-integrate. So, magiging lang tong 2 raised to 4. Then, minus yung pag-sub naman dun sa lower limit. So, again, meron tayong x squared. Then, -1 raised to 4. So, meron tayong 1/2, 2 raised to 4. 2 raised to 4 is 16. And then 16 over 2. Diretso na natin. Magiging lang tong positive 8 x squared na lang na matitira. Then, -1 raised to 4. So, even yan. So, magpa-positive 1 lang. So, ang matitira, positive times negative is negative pa rin. 1/2 x squared. So, ibig sabihin, pwede natin pagsama yan. Kasi nga, 8 minus 1/2, parehas naman silang merong x squared. So, pwede natin pag-combine yung dalawang term. So, pwedeng LCD na lang or pwedeng i-calculate nyo na lang. So, pwedeng i-calculate na lang natin para, ano lang naman yan, 15 over 2. So, meron tayong 8 minus 1/2. So, 15 over 2, or kahit Emmanuel nyo is, ang mangyayari lang naman is, magkakaroon tayo ng LCD na 1/2, or na 2, and then, 16 minus 1 x squared, or 15 over 2. So, since allowed naman kayong gumamit ng calculator, i-calculate nyo na lang para sure. So, ibig sabihin, yung inner integrand natin is equivalent sa 15 over 2 squared. So, pero hindi pa yan yung final answer kasi nga, yung sa loob pa lang yan. So, babalik lang yan natin to. Bali, yung magiging bagong equation natin is yung sa outer limits na. From 0 to 1. Then, meron tayong 15 over 2 x squared dx. So, kasi na-integrate na natin yung nasa loob. So, ito, diretso lang din siya. So, meron tayong constant na 15 over 2 and then, integration ng x squared is x raised to 3 over 3 from 0 to 1. So, pwede tayong mag-cancel dito. Matitira na lang is 5 na lang to. So, magiging lang tong 5 over 2 x cubed from 0 to 1. So, then, apply lang natin yung limits. So, sa upper limits muna. So, kahit hindi na i-calculate yan kasi nga 5 over 2 times 1 cube minus 5 over 2, 0 raised to 3. 0 lang din naman to. Yan, 1 lang naman. So, final answer natin is 5 over 2.